Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Halika na, Trisha. Sumabay ka na sa akin. Nang makasakay ako, ay hindi ako masyado umimik. Ang tanging sinabi ko lang sa kanya ay ang daan patungo sa amin. Ngunit hindi ko sinabi sa kanya ang mismong lokasyon ng bahay. Ayokong malaman niya at mas lalong ayoko siyang makita sa totoo lang. Ano pa ba ang gusto ng lalaking ito sa akin? Tinanggihan ko na siya at hindi na ako mag-iba ng desisyon. Why are you so silent? Bumuntong hininga ako. Hindi tayo close para kausapin kita. Gaano ba ka-close ang gusto mo? He chuckled. I kiss you. Does it affect you? Lumunok ako at saka tumingin sa bintana. Hindi. I'm sorry. I just want to take you home safe. Wala naman ako masamang intensyon sa iyo. Kalimutan mo na ang inoffer ko sa iyo. Bakit ka palapit ng lapit? Alam mo namang hindi ako interesado sa iyo, Mateo. I am interested. Naibagsak ko na lang ang balikat ko at hindi na muli nagsalita. Can you please give me your number? Hindi ako mimik. Trisha. Tawag niya sa pangalan ko. Napalingon ako sa kanya. What a nice name you have. Umirap ako sa kanya. Salamat. Nagpahinto na lang ako sa waiting shed. Ayokong malaman niya ang pamamahay ko. Dahil baka kung ano pang gagawin niya. Dito, it's already night. Nagsalubong ang kilay niya bago niya sinarado ang pinto ng kanyang kotse at nagpalingalinga pa siya. No, Trisha, ihahatid kita sa inyo. Iritado ko siyang nilingon. Hindi nga sabi, Mateo. Pero salamat na lang sa paghatid. Kayang-kaya ko ng sarili ko. Umigting ang kanyang panga at nagpalingalinga pa. Alright. Just at least let me see you going. I want to make sure that you are safe, Trisha. Tumango ako at tumalikod na. Mabilis ang lakad ko. Habang papalayo na ako sa kanya, ay naalala ko na naman ang kanyang malambot na labi sa akin. Ngayon lang ulit ako nahalikan at sa lalaki pang iyon. Paano kaya ako magiging boyfriend ko iyon? Sa landi pa naman niya ay baka mamaga ang labi ko. Napatawa na lang ako ng sikreto. Ipinili ko na lang ang ulo ko dahil sa kabaliwang iniisip. Masyado na akong nasiraan. Sana lubayan na ako ng lalaking iyon. Nang nakarating na ako sa bahay ay dumiretso ako sa kwarto namin at napangiti na lang nang nakita ko ang anak ko na mahimbing na natutulog. Wala pa rin makapantay sa anak ko. Siya na ang naging mundo ko at marami siyang nagawa sa akin. Hindi na ako nagbihis at dumiretso na ako sa kama at niyakap ang anak ko. Nagising siya dahil sa ginawa ko. Mommy? Hinalikan ko siya sa pisngi at sabay kaming pumikit. Humigpit ang hawak ko sa kanya. I love you, anak. I love you too, mommy. Yumakap din pabalik ang anak ko at napapikat ulit ako. Sa gitna ng aming pagyayakapan ay nakatulog ako. Kinabukasan ay tumawag na maaga si Michelle. Nililiguan ko ang anak ko nang tumawag siya. Kaya medyo nairita ako. Niloudspeaker ko na lang ang phone ko at nagpatuloy sa paglagay ng shampoo sa buhok ng anak ko. Mommy, who's calling? Tanong ng anak ko habang nakapikit. Si Tita Michelle. Sabi ko at kumuha ng isang tabo ng tubig. Trisha, kumusta ang lakad kagabi? Nag-enjoy ka ba? Did you dance? I did not, Michelle. Umuwi ka agad ako. Really? Bumuntong hininga muli ako at saka binalawan ang anak ko. Napatili pa siya siguro dahil sa lamig. Narinig ko naman ang paghalakhak ni Michelle sa kabilang linya. Naliligo ba si Elizabeth? Hi po, tita. Malambing na sambit ni Elizabeth. I am taking a bath na. When will you visit me, tita?
I miss you. I will bring gifts ha. Soon Elizabeth, bibisita ko riyan. By the way, does your mom have a boyfriend? Umiling si Elizabeth sabay nguso sa akin. She does not have a boyfriend, tita. Humalakak si Michelle sa kabilang linya. Ang hina naman ng mami mo, Elizabeth. Napairap ako. Don't listen to Tita Michelle. We can live without a guy, Elizabeth. Remember that. I know, Mommy, but I want to make you happy too. Ngumiti ako sa kanya, saka tinapos ko na ang kanyang pagligo. Na mag-alas 8 na ay nagpaalam na ako sa anak ko. Day off ko bukas at bala ko siyang ipasyal. Iyon lang ang kaya kong gawin dahil nag-ipon pa talaga ako. Habang naglalakad ako ay tumawag na naman si Michelle. Napairap na naman ako at sinagot ang kanyang tawag. Ano naman friend? Medyo nainis ko ng tanong. Bisita ko riyan ha? Hindi mo man lang sinabi sa akin na malapit na pala ang piyesta. Oo na. At saka mamaya ka na lang gabi ulit tumawag dahil pupunta na ako sa trabaho ko. Sabi ko at tumingin sa daan. May nakasalubong pa akong kapitbahay at tanging ngiti lang ang binigay ko sa kanya. Sige na nga. Ano bang miss na kita? Hay, miss na din kita. Banding tayo soon ha. Sige friend. Nakarating ako sa waiting shed nang naibaba ko ang tawag. Bumuntong hininga ako at saka ilalagay ko na sa bag ko ang phone ko. So you have a boyfriend? Napatulon ako sa gulat nang may nagsalita. Nang nilingon ko ito ay umawang ang labi ko nang nakita ko si Mateo at bigla akong nataranta. Anong ginagawa mo rito? Humalokip-kip siya at matalim akong tiningnan. I am here to pet you. Napangiwi ako. Hindi kita driver no? Come on. We kissed last night. Wala pa rin feelings? Tigilan mo na nga ako, Mateo. Humakbang siya papalapit at ngayon ko lang napansin na sobrang tangkad niya pala talaga at bigla ako nanliit. He leaned closer to me. Why would I do that? As I said last night, I am interested with you at hindi ako titigil, Trisha. Hindi mo talaga titigilan hanggat you can get into my panties ha? Tinasan ko siya ng kilay. Tigilan mo na ako. I hate to say this but I am not interested with you. You think I will stop just because you said that? Mas lalo kong nainis. Ano ba ang gagawin ko para lang tigilan mo ako? Sumeryoso ang kanyang mukha at hinawakan ang baba ko. Sleep with me. Seryoso niyang sambit. Nanginig ang buong katawan ko at hindi ko napigilan ang sarili ko at saka sinampal ko siya. Inis ko siyang tiningnan at tinulak ko pa siya. Mabuti at may dumating na bus dahil baka ano pa ang magawa ko sa kanya. Umuwi ka pala kagabi? Tanong ni Jenny sa akin. Halata pang ma-over niya. Umabsent din ang iba dahil siguro kagabi. Sobrang lasing nila siguro at hindi nila magawang bumangon ng maaga. Tumango ako. Oo, nag-text ako sa iyo ah. Tumango-tango siya at ipinilig niya ang kanyang ulo. Kilala pala ako ni Sir Mateo. Nanghingi siya ng number mo kanina lang at ibinigay ko. Namilog ang mata ko at agad siyang binalingan. Ha? Bakit mo binigay? Mapangasar niya akong tiningnan. Uy, bakit nga? Ngumuso siya at saka kinurot ang tagiliran ko. Hindi mo raw binigyan eh. Nanghingi na sa akin. Nagtatanong din kung kailan ang out mo at ibinigay ko na rin. Napasampu na lamang ako sa aking noo. Diyos ko naman. Hindi pa man ako nakapagsalita ay biglang bumukas ang pinto ng glass door. At inuluwa noon si Mateo. Namilog ang mata ko at agad tumalikod. Humalakhak si Jenny sabay tapik sa balikat ko. Ako na mag-asikaso. Pulang-pula ka na oh. Mas lalong uminit ang pisngi ko at nagtungo muna sa banyo. Hay, bakit niya ba ayaw kong tigilan? Bago pa man ako makatungo sa banyo ay nag-beep ang phone ko. Kumunot ang noo ko at saka sinilip ito. Rumehestro dito ang hindi nakasave na number. Don't avoid me or I'll kiss you again.
Namilog ang mata ko at napabaling sa pwesto ni Mateo. Mariin ang kanyang mata na nakatingin sa akin bago siya unang umiwas. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at saka nagpatuloy. Nang makauwi ako sa bahay ay tsinek ko ang phone ko at tromestro dito ang madaming mensahe mula sa hindi kilalang number. Can I drive you home? Please reply. No load. Bumuntong hininga ako bago ko dinlit ang mga text niya. Binulsa ko sa pants ko at saka binalingan ang anak ko. Suot niya ang kanyang paboritong damit na binili ko nung nakaraan. Mommy, ang ganda ko po sa damit ko. May sayang sabi ng anak ko at nagpaikot-ikot pa. Napangiti ako. Day off ko ngayon at ngayong araw ay ipapasyal ko ang anak ko. Hanggang ngayon ay ginugulo pa rin ako ni Mateo. Sa totoo lang, gusto ko nang i-off ang phone ko pero hindi pwede dahil baka may ibang tatawag o magte-text. Sinubukan ko ring i-block ang number niya pero may bago naman siyang number. Kaya hinayaan ko na lang siya basta hindi lang ako magre-reply. At nag-beep ulit ang phone ko. Hindi ko na lang pinansin at saka sinuklayan na lang ang anak ko. Mommy, kakain tayo ng fried chicken at spaghetti? Tanong ng anak ko habang pareho kaming nakaharap sa salamin. Tumango ako. Yes, Elizabeth. Kahit saan mo gusto, anak. Talaga po? Ngumiti ako sa kanya sa salamin at saka tumango. Yes, anak. Yehey! I love you talaga, mommy. I love you too, anak. Pagkatapos ko siyang inayusan ay sabay kami lumabas ng kwarto. Naabutan namin si Nanay Flora na naglalagay ng bulaklak sa birhen. Natigilan lang siya na makita kami. Oh, aalis na kayo? Tanong niya, sabay pasada ng tingin kay Elizabeth na ngayon ay ngiti-ngiti na. Ang ganda naman ng baby ko. Thank you po. Nanay Flora, hindi yata kayo nagtungo sa karinderya mo? Tanong ko at hinahanap ko ang dalsyos ng anak ko. Nagsara muna ako, anak. Maglilinis ako rito at saka alam mo na, maghahanda ako sa piyesta. May kaibigan naman akong pupunta. Imbitahan mo ang mga kaibigan mo ng mas marami. Tumango ako sa kanyang sinabi. At nang nakita ko ng doll shoes, ay bumalik ako sa anak ko at isinot ito sa kanya. Mommy, I want to wear high heels when I grow up. Natawa kaming dalawa ni Nanay Flora dahil sa sinabi ng anak ko. Kinurot ko ang kanyang pisngi at saka umayos ng tayo. Oo naman, anak, kapag dalaga ka na ay pwede na. Sa ngayon ay doll shoes muna kasi baby ka pa. Ngumuso ang anak ko. Di gusto ko na maging big, mommy. Ngumiti ako at saka hinawakan ang kanyang kamay. But I don't want you to be big agad, anak. Wala nang baby si mommy. Mommy, when will you get a boyfriend? Napasapo na lamang ako sa aking noo. Kasalanan talaga ito, Michelle. Siya kasi ang nagturo sa anak ko. Hindi ko nga alam kung totoong gusto ng anak ko ang ganun. Siguro soon, anak. Pero sa ngayon, just the two of us muna, ha? Tumango siya. My 3-years-old daughter is so intelligent with her age. Nasanay ni siya sa English language dahil sa palaging panonood ng mga cartoons, Peppa Pig at iba pa na nagpabihasa naman talaga sa kanya. Minsan na ritong inaway ng mga batang kalaro dahil sa masyadong maarte ang anak ko. Hindi ko masisisi ang anak ko dahil ganoon din ako noon. Mas malala nga lang ako. Sakay lang ng bus ay nakarating kami sa mall. Oo, sa mall muna ang inuna namin dahil naroroon ang paborito niyang fast food. Tinatago ko ang anak ko sa mga magulang ko. Hindi naman expose ako sa public talaga nung nasa San Isidro pa ako. Pero maraming nakakilala sa akin. Dito ay walang nakakilala sa akin. Hindi ko rin tinatago na may anak ako sa mga kapitbahay ko. Ayoko lang talaga sila makausisa sa buhay namin. Mommy, bilis! Natatawa na lamang ako nang hinila ako ni Elizabeth patungo kay Jollibee. Mommy, the bee is here.
Take a picture of me. Napatingin pa ang security guard sa amin. Binitawan ako ng anak ko at pumesto siya sa harap ni Jollibee. Tumikhim ako at saka kinuha ang phone ko sa aking bulsa. Napangiwi pa ako nang nakita ko ang mga text message ni Mateo. Binaliwala ko ito at nagtungo ako sa camera. Smile anak, sabi ko sa kanya. Ngumiti siya ng malaki sa akin. Natigilan ako saglit nang napansin ko na parang may katulad siya sa kanyang ngiti. Parang nakita ko na ang ganung klase ng ngiti pero hindi ko alam kung saan. Mommy, tapos na po ba? Ipinili ko ang ulo ko at tumiling ako. One more anak. Inilabas ng anak ko ang kanyang gummy smile at ilang beses ko pa siyang kinuhanan. Pagkatapos ay pumasok na kami sa loob. Mommy, I want fried chicken and spaghetti. Sambit ng anak ko habang masaya nakaupo sa upuan. Malapit kami sa glass wall. Gusto kasi ng anak ko na ganun kasikita raw sa labas. Okay anak, iyon lang ba? Tanong ko at nilitan ko siya ng mata. She grinned. I want fries mommy. Pero hati na lang po tayo. Sige anak. Ibinigay ko muna sa kanya ang phone ko. At maglaro ka muna sa phone ko anak. Baka matagalan ako anak. Pipila pa kasi ako. Okay po mami. Sabay tanggap sa phone ko. Ngumiti ako sa kanya bago ako pumila. Ikalima ako sa pumila kaya madali lang siguro. Naiisip ko tuloy ang mga pictures ng anak ko. Ni hindi ko man lang maipo sa mga social media dahil natatakot ako. Naka-deactivate kasi ako. Balak ko na lang siguro na gawa ng album. Pa-develop ko na lang siguro. Para naman paglaki ng anak ko ay may maalala siya sa pagkabata niya. Nang ako na itinanong ng cashier kung ano ang gusto ko. Tinuro ko ang meal nila na nasa ibabaw at saka nagpa na lang ako ng extra rice. Masarap at malaki ang chicken nila, lalo na ang spicy. Tapos ang lit ng kanin, kaya need talaga ng extra. Pagbalik ko ay nakita ko si Elizabeth nakakababa lang ng phone. Umawang ang labi ko at biglang kinabahan. May kausap ka anak? Kinakabahan ko ng tanong. Tumango siya sabay nguso. Mommy, who's Mateo? Napasingap ako. Bakit siya tumawag? Anong sinabi mo sa kanya? Tanong ko habang nanginginig ang kamay ko. I told him na why you are calling to Trisha's phone. Umawang ang labi ko. Trisha? She grinned. Mom, you need to get a boyfriend. Gusto ko po ng daddy, mommy. Kumurot ang puso ko at agad lumapit sa anak ko. Sinapok ko ang mukha niya at saka hinaplos ang kanyang pisngi. Huwag ganyan anak. Hindi naman kita ikinahihiya. Please don't do that. Naiiyak kong sabi sa kanya. Kapag magka-boyfriend ako, dapat tanggap ka anak. Please. And that Mateo is not my boyfriend anak. But he said he likes you mommy. Sabi niya gusto ka daw niya eh. Pero hindi ko siya gusto anak. Mariin kong sabi sa kanya. Hindi ko siya gusto kaya wag mo na siyang isipin. Mabuti na lang ay hindi na lang nagsalita ang anak ko. Kinuha ko ang phone ko at nagtipa ako ng reply sa lalaking iyon. You're annoying me. Stop texting and don't you dare call me. You get me? Stop bothering me or I report you to the police. Pagkatapos ko yung tinipa ay sinend ko na ito at naikuyom ko ang kamo ko. Mommy, are you okay? Binilingan ko ang anak ko at ngumiti sa kanya. Okay lang ako anak. Kukunin ko lang ang order natin. Tumango siya at saka nagpalingalinga sa paligid. Pinagmasdan ko ang anak ko habang masayang kumakain sa kanyang spaghetti at fried chicken. Natawa pa ako nang makita ko na kumalat ang sauce sa ibang mukha. Nalulungkot ako na ganun ang sinabi ng anak ko kay Mateo. Bakit ko naman siya ikahihiya? Totoong tinatago ko siya. Pero hindi ibig sabihin na kinahihiya ko siya. Hindi ganun iyon. Hindi ganun iyon, Elizabeth.
Hindi ko maiwasan ang magalit sa lalaking iyon. Tatapusin ko na talaga ang lahat. Ayoko na kinukulit niya ako. Minsan, naiiba ang nararamdaman ko dahil sa sobrang intimidating niya. Pero nagigilty ako sa ano ko. Ayokong ganon ang isipin niya na ikinahihiya ko siya. Pagkatapos naman sa Jollibee ay pinasyal ko sa mga larong pambata ang anak ko. Sumakay siya sa train na larong pambata. Ako naman ay todo kuha lamang ng picture. Nagtungo rin kami sa mga arcades at tatlo lang ang napalunan ko. Binigay ko lahat ng ito sa anak ko. Mommy, ang laki po ng bear. Hindi ko po mabuhat. Natawa ako, saka ko kinuha sa kanya ang isang bear. Ako na ang magbuhat. Mommy, nag-enjoy po ako. Hawak-hawak ko ang kamay niya habang patungo kami sa groceries area. Bibilhan ko lang ulit ng mga drinks siya. Mabuti naman at nag-enjoy ang anak ko. Yay! Balik tayo ulit, mommy. Kapag wala ko ulit na work. Tumango ako sa kanya, sabay ngumiti. Nang nasa grocery section na kami, ay sinabihan ko siya na wag lumayo. Basket lang ang dala ko. Okay, mommy. Malambing na sagot ng anak ko. Kuha ka lang ng gusto mo, anak, ha? Tumango ang anak ko. Ngumiti ako at saka sinilip ang mga nakadisplay. Mommy, I want this po. Tumakbo ang anak ko sa akin at inilagay niya sa basket na dala ko ang isang biscuit. Sinilip ko ito at saka tumango. Namili na rin ako ng gusto ni Nanay Flora. Gusto nun ng kape kaya bibilhin ko at saka bread na rin. Ilang minuto yata ang ginugol ko sa pagpili. Ni hindi ko namalayan na kanina pa pala ako nakatayo. Nilingon ko ang anak ko. Anak, gusto mo ba ito? Natigilan ako na nagpalingalinga at nakita ko na wala ang anak ko sa paligid. Nagpalingalinga ulit ako at bigla akong kinabahan. Elizabeth? Kumalabog ang puso ko at nanlamig ang kamay ko. Napatingin sa akin ang ibang customer. Elizabeth? Napalunok ako at saka nagmamadaling naglakad. Nagtanong ako sa isang babae na kung may nakita ba siyang bata na nakabraid ang buhok. Pero wala daw. Umawang ang labi ko. Elizabeth, nasan ka? Naiiyak ako. Hindi ko malang namalayan. Nangilid ang luha ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sana hinawakan ko na lang kamay niya. Elizabeth! Mommy! Napasingap ako at agad na ibaling ang sarili ko sa kaliwa ko. Umawang muli ang labi ko at tuluyang nanluha nang nakita ko ang anak ko na masayang tumakbo patungo sa akin. Ang kasunod niya ay hindi ko inaasahan at nakangiti siya sa akin. Mr. Wang? Humina ang boses ko. Pabalik-balik ang tingin ko sa kanilang dalawa at mas lalong umusbong ang kaba sa puso ko. You have a daughter? He asked and looked at Elizabeth. Yumuko ako at kinagat ng mariin ang ibabang labi ko. Opo, sir. Mommy, he gave me a chocolate. Lots of one, Elizabeth said. Namilog ang mata ko at mas lalong napalunok. Hindi ko na matingnan si sir sa kanyang mata. You don't have to be shy, Trisha. Tumawa siya sa akin. You have a very adorable daughter. Salamat po, sir. Sobrang lamig ng aking kamay. Kung hindi lang siya tinawag ng isang babae, ay baka naubusan rin ako ng aking hininga. Nang umalis na siya, ay kagad kong sinapo ang mukha ng anak ko. Tinatakot mo ako. Naluluha akong kasambit sa anak ko. Lumungkot ang mukha ni Elizabeth. Sorry po, mami. May nakita lang po ako na candy na gusto ko. Tapos nabangga ko po siya, mami. Umawang ang labi ko at hindi na nagsalita. Kung alam lang ni sir, baka malaman na rin ng mga katrabaho ko. Ayaw kong pag-usapan ang tungkol sa anak ko. Huwag mo nang ulitin yun, ha? Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa iyo. Sorry po, mami.
Ngumiti ako ng pilit sa kanya at saka hinalikan siya sa noo. Pinunasan ko ang luha sa aking mata at saka bumalik na kami sa pwesto ko kanina. Nang nakauwi kami ay maraming kinuwento si Elizabeth kay Nanay Flora. Nasa lamesa na ang mga binili ko na groceries habang tahimik na nakikinig sa aking anak. Iniisip ko ang kanina. Hindi ko na alam kung paano ko harapin si Sir. Wala naman akong sinabi na hindi ako single at wala rin akong sinabi na kasal na ako. Kitang-kita ko talaga ang gulat sa mata niya kahit nakangiti siya. Ang dami nang nangyayari sa araw na ito. Una ay kay Mateo at pangalawa ay kay Mr. Wang. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Bakit ba iniisip ang mga lalaking ito? Napailing na lang ako at kinagat na lamang ang pang-ibabang labi ko. Kinabukasan ay hindi ako pumasok sa trabaho. Nag-text na lamang ako kay Jenny na hindi muna ako makakapasok. Masyado kasi akong nagulat kahapon at parang ayoko makita si Sir. Bumuntong hininga ako na makita kong reply ni Jenny. Okay lang, Trisha. Nandito pala si Sir, kaya sinabi ko kagad. Mag-iingat ka ha. Ibinulas ako ang phone ko at tinulungan ko si Nanay Flora sa pagpapalit ng kurtina dahil papalapit na rin ang piyesta. Ang anak ko naman ay maaga nakaharap sa salamin at inaayusan ang sarili. Napangiti na lamang ako at saka pinagpatuloy ang ginagawa. Ubusan na pala ng baboy. Mabuti naka-order na agad ako ng 1 kilo. Panimula ni Nanay Flora sabay tawa. Kailangan ko rin maaga sa chapel dahil ako maglilid. Baka 1 linggo na hindi ko bubuksan ang karinderya. Tumango ako. Kailangan niyo po ng tulong? Pwede naman po akong lumiban sa trabaho. Umiling siya at bumaba na sinapatungan ng upuan. Huwag na, Trisha. Mas magandang magtrabaho ka. Sa mismong piyesta ka na lang lumiban. Tumango ako at saka binalingan ng aking anak. Elizabeth, pwede mo bang tulungan si Nanay Flora sa paghawak ng flowers? Tiningnan niya ako sa salamin. Okay po, Mami. Ngumiti ako sa kanya at saka bumaba rin sa upuan na pinapatungan. At napansin ko na hindi na rin ako inabala ni Mateo. Walang text o tawag ako natanggap. Siguro, na-realize na niya ang kalokohan niya. Ano kaya ang sinabi niya sa anak ko? Bumuntong hininga ako at saka ipinilig ko ang aking ulo. Next week ang punta ko riyan. Sambit ni Michelle sa kabilang linya. Medyo naingayan ako sa background niya. Siguraduhin mo lang na free ka dahil ipapasyal mo ako. Naglalakad ako ngayon patungong waiting shed. Bibili kasi ako ng mga sangkap para sa aming handa ni Nanay Flora. Sinabi ko na sa kanya next week na ang piyesta, kaya next week na din siya pupunta rito. Hawak-hawak ko ang payong dahil sa sobrang init. Sinara ko na lang na makarating ako sa waiting shed. May nakita ako na isang puti na kotse. Kumunot ang noo ko pero ko agad kong binaliwala nang nagsalita mulit si Michelle. And guess what? May boyfriend na ako. LDR nga lang kami. Kinikilig niyang sambit. Humiwi ako at bumara ng tricycle. Okay, congrats. Sana all na lang. Taray, hindi ka masaya for me? Don't worry, hindi naman ako magpapabuntis. Nang huminto ang tricycle, ay sinabi ko sa kanya na sa public market punta ko. Umupo ako roon at saka ay pinagpatuloy ang pag-uusap namin ni Michelle. Hindi ka naman mabubuntis dahil LDR. Umirap ako sa kanya. Girl, I can make ways. Bahala ka nga sa buhay mo. O siya, baba muna ako friend. Sumasakay ako ng tricycle ngayon. Basta ha, wag na wag kang hindi pupunta sa pesta. Wow, simpleng buhay na talaga ang spoil dati ha. Humalakak siya sa kabilang linya. Napailing na lamang ako bago ko binaba ang kanyang tawag. Ilang minuto lang ay nakarating na kami sa public market. Nagbayad na ako sa driver at saka lumabas ng tricycle. Binuksan ko muli ang payong ko na aking dala dahil ang init talaga
at masakit siya sa balat. Kumunot ang noo ko at bahagyang natigilan nang nakita ko na naman ang puting kotse. Huminga ako ng malalim at saka dumiretso na sa loob. Madam, isda, murang-mura lang yan. Ma'am, baka gusto mo ng gulay. Lumapit ako sa isang stall. Mayroon po kayo nito? Tanong ko sa babaeng may lollipop sa bibig. Tinanggap niya naman ang lista ni Nanay Flora at saka pamatang binasa. Maya-maya ay tiningnan niya ako at saka tumango at nakahinga ako ng maluwag. Akala ko pa naman ay kailangan ko pang maghirap upang makabili ng ganong klaseng mga sangkap. Hindi na pala. May 1 minuto ako naghintay bago ibinigay sa akin ng tindera ang mga binibili ko. Nanibuguhan ako dahil sa sobrang bigat. May isang lalaki pang nag-offer na tulungan ako na magbuhat pero umiling ako. Okay lang po. Naglalakad ako patungo na sana sa may tricycle nang may isang lalaki na humarang sa akin. Napatras ako ng 1 beses bago ko inangat ang tingin sa humarang sa akin. Umawang ang labi ko nang nakita ko si Mateo. Naninibaguhan ako sa suot niya ngayon. Parang wala siyang trabaho at bigla akong nadismaya. Kailan ba niya ako titigilan? That looks heavy. Can I help you? Umirap ako. No thanks. Akmang lalagpasan ko na sana siya nang bigla siyang inagaw sa akin ang plastic bag at saka siyang bumuhat. Hoy! Ngumisi siya at saka pinasadaan sa akin ng isang tingin. Next time, wear jeans. Men became thirsty because of your legs. Tinasan ko siya ng kilay. At isa ka na roon? Umubo siya at tumawa. I am not a pervert. Sarkastik akong umisi. Talaga ba? Tumigil siya at tinitigan din ako. Yes. Sinamaan ko siya ng tingin at nang akmang kukunin ko ng plastic bag ay kagad niyang inaluyo ito sa akin. Ano ba? He smiled and pinched my nose. Nagulat ako sa kanyang ginawa at napakurap-kurap pa ako. Ako na! At nauna siya naglakad patungo sa isang puting sasakyan. Nalaglag ang pangako so kanya palang kotse na iyon. Mas lalo kong nainis. Sa iyo ang sasakyan na iyan? Inis kong tanong sa kanya. Inilagay niya ang plastic bag sa trunk ng kotse niya. Matapos niya itong isara ay pinatunog niya ang kanyang kotse saka tumingin sa akin. Yup! Kaya pala, hindi muna kita ihatid. Let's have some snack first. Ayoko. Mariin kong sinabi at humalakip-kip. Natigilan man siya sa pagbukas ng pinto at saka binilingan ako. Natawa siya dahil sa ekspresyon ko. Please, I am so sorry, okay? Gusto ko lang naman napansinin mo ako. I know that I was at fault. Kalimutan mo na lang na ginawa ko iyon. He licked his lower lip. I just want you to know that I exist, Trisha. Hindi ako nagsalita at nag-iwas na lamang ng tingin. Binuksan niya ang pinto ng front seat at saka pilit hinuli ang tingin ko. Let's go. I rolled my eyes. Please. Naibagsak ko ang balikat ko at matilim ko siyang tiningnan. Nakita ko naman ang ngiti niya sa kanyang mukha kaya mahina ko siyang itinulak at saka umupo sa front seat ng sasakyan niya. Good girl. He smirked at siya na nagsarado sa pinto. Matapos ako maglagay ng seatbelt ay humalakip-pip ako at ilang ulit na nagpabuntong hininga. Dinala niya ako sa isang mamahaling restaurant. Bigla akong napatingin sa suot ko na demi short at t-shirt. Hinawakan niya ang palapulsuhan ko at hindi ko na magawang protesta. Nasisihan yata siya dahil pinagbibigyan ko siya. Ito na ang una at huli. Hindi ko na pagbibigyan ang lalaking ito. Pinaghilan niya ako ng upuan. Gulat ako pero hindi ko pinalata. His sweet gestures made me uneasy pero hindi ko yun maamin sa sarili ko dahil imposibleng magustuhan ko ang lalaking ito. Masyado siyang mayabang na makulit na hapon. Kapansin-pansin ba ang pag-iba ng style ng buhok niya ngayon? Parang pinaghahandaan yata ang paglabas naming dalawa.
What do you want? You can have any. I can afford. He smiled at me. Humalakipip ako at tinasan ko siya ng kilay. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, Mateo? Diretsahan kong tanong sa kanya. Ayaw ko nang guluhin mo ako pagkatapos nito. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ba talaga ang kailangan mo. Bumilis ang tibok ng puso ko na nagtama ang paningin naming dalawa. Napawi na rin ang ngisi niya at sumeryoso na rin ang tingin sa akin. I want you, Trisha. Seryoso niyang sambit at halatang nakatitig sa mata ko. In my bed. Mas lalong kumalabog ang puso ko dahil sa aking narinig. Nanindig ang balahibo ko, lalo na sa klase ng kanyang tingin. Kinuyom ko ang kamao ko na nakapatong sa hita ko at taas no ko siyang tiningnan. But I just don't want to have sex with you, Trisha. Umawang ang labi ko. Nagangat siya ng tingin sa akin at inabot ang pisngi ko. I know you're just holding yourself. I know you're interested too. Hindi mo lang maamin. Mapupungay na ang kanyang labi. Can you tell me something? Something that will make me stop seeing you? Napasingap ako. Hindi epektibo sa akin ang pagtutulak at pag-ignora mo sa akin. I may be playful but I really like you. I find you attractive, Trisha. Napalunok ako. Halos sinaplos niya ang buhok ko habang nasa mata pa rin ang kanyang tingin. Please tell me something that makes me stop. I want to know something. Hindi ko magawang magsalita. If I tell him na may anak ako, titigil na ba siya? Sigurado bang titigil siya? Do you mean that? Tanong ko sa kanya sabay iwas ng tingin. Yes. Mahina niyang sagot. I mean it. Magiging busy na ako next week at hindi mo na ako makikita. Just tell me something, Trisha. That could make me stop chasing and pestering you. Dagdag niya. Kumirot ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Huminga ako ng malalim at saka hinarap siya. Pumikit ako bago ako nagsalita. May anak na ako. Pag-amin ko sa kanya. Narinig ko ang marahas niyang pagsinghap at lumayo siya ng kaunti. Medyo nasaktan ako sa kanyang ginawa. Inaasahan ko naman ang ganoon. Nagmulat ako ng mata at saka matapang siyang tiningnan. May anak na ako, Mateo. Sabi ko ulit na mas lalong nagpalaglag ng kanyang panga. Yung kausap mo sa phone? Anak ko yun, Mateo. Hindi siya makapagsalita. Single mom ako. At totoong walang balak ako na makipag-date sa kahit sinong lalaki. Sabi ko na sa iyo nung una pa na hindi ako interesado dahil nanay na ako. May anak na ako. Malinaw na ba sa iyo? Malamig kong sabi sabay tayo at nanatili lang siyang tulala. So stop pestering me. Naghahanap buhay ako para sa anak ko. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Kung may dapat kang laruan ay wag ako. Siguro naman ay alam mo na kung bakit kita hindian. May anak na ako, Mateo. Sobrang tahimik ng paligid. Hindi siya nagsalita at nakita ko ang pagkuyom ng kanyang kamao. Huminga ako ng malalim. At dahil sinabi ko na siguro ay titigilan mo na ako. Ang mga lalaking katulad mo hindi tumatanggap ng babaeng may sabit. Kaya wag mo na akong guluhin. Ani ko sa kanya. Kinuha ko ng bag ko at saka naglakad na papalabas. Hindi naman niya ako pinigilan at hinayaan niya lang ako. Ramdam na ramdam ko ang pangingurot ng puso ko pero pilit ko yung binaliwala. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman sa mga oras na ito. Parang ang sakit-sakit. Pero bakit naman ako masasaktan? Hindi ko naman siya gusto.